Ang nakaraan, sinimulan na ng ating bida ang plano kung paano tatalunan ang kalaban. Kaya agad itong nagtungo sa angka ng mga Lanke, ang pamilyang may immunity laban sa madness ng Mad Dragon, at ang pinakakailangan niya ngayon ay walang iba kundi si Hulkus. Pagpapatuloy, nagbubukas ang eksena sa isang tanawin ng mystical na pulang usok na nakakakilabot na umiikot sa labas ng Command Tent. Sa loob, si Bracken Lanke, ang matangkad na pinuno ng angka ng Lanke na nababalot sa kanyang sikat na balat ng oso, ay nakahalukip-kap habang pinag-iisipan ang mapangahas na estratehiya ni Theo. Nilagom niya ang layunin ng malakas, at sinabing nagmumungkahi si Theo ng isang napakadelikadong operasyon upang direktang pasukan ang linya ng kalaban at sirain ang totem na naglalabas ng kabaliwan. Mabilis na napagtanto ni Bracken na dahil tanging ang Lanke clan lamang sa ngayon ang nakakatiis sa nakakasirang aura, kailangan ni Theo na may ipadala para sa misyon mula sa kanilang mga mandirigma. Kumpiyansang ngumiti si Theo at kinumpirma ang hula ng pinuno ng clan sa pamamagitan ng isang simpleng oo. Pagkatapos ay madrama niyang ibinunyag na ang taong perpektong nababagay para sa mahalagang gawaing ito ay walang iba kundi si Hulkus. Nang marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan, napatingin si Hulkus na ganap na gulat sa nominasyon. Habang nakatingin siya sa bagbog na mandirigma, tahimik na ipinaliwanag ni Theo sa kanyang isipan ang kanyang pagpili. Inisip niya na ang matinding tatag at pagpupersage ay mahigpit na kinakailangan upang mabuhay at matagumpay na masira ang totem ng kabaliwan. Kinikilala niya na kahit sa mga napakatitibay na miyembro ng Lanke clan, si Hulkus ay nagtataglay ng talagang pambihirang tatag, na ginagawa siyang ganap na perpektong kandidato para sa pinal na pag-atake. Gayunpaman, ang mga iniisip ni Theo ay nahaluan ng kaunting pag-aalala. Nang makita ang kasalukuyang kalagayan ni Hulkus, naisip niya sa kanyang sarili na dahil ang mental na aspeto ng batang mandirigma ay tila hindi masyadong maganda ngayon, hindi siya lubos na sigurado kung papayagan man lang itong lumahok. Samantala, nagsimulang manginig si Hulkus, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao habang unti-unting pumapasok sa kanyang isip ang katotohanan ng alok. Nakatingin sa batang tagapagmana ng may labis na hindi pagpaniwala, nagtanong ang nanginginig na si Hulkus kung talagang nagpunta si Theo ng ganoong kalayo para lang humingi ng kanyang tulong. Bigla, ang lahat ng nakaraang kawalan ng pag-asa ni Hulkus ay agad na naglaho. Sumabog siya sa labis at nakakatawang sigla, malakas na idineklara na hindi na kailangan pang magtanong ni Theo, at sumigaw taglay ang nanimbalik na enerhiya at ganap na kagalakan. Itinaas ni Hulkus ang kanyang mga braso sa himpapawid, isinisigaw na hinding-hindi niya tatanggihan ang ganoong kagandang alok. Buong pusong tinanggap ang naunang aral ng kanyang ama, buong pagmamalaki niyang inihayag sa buong tent na siya ang malaking espada ni Theo, at talagang napakalaki nito. Sa pagmamasid sa madrama at bigla ang pagbabago ng mood ng kanyang kapatid, ipinikit na lang ng kanyang kapatid na babae ang kanyang mga mata at bumhantong hininga, at may pagmamahal na tinawag siyang isang simpleng tanga. Gayunpaman, isang mainit at nakakaginhawang ngiti ang sumilay sa mukha ni Theo habang inamin niya sa sarili na malinaw na nag-aalala siya sa wala. Sa pag-iba ng usapan, casual na idinagdag ng babae na wala siyang ideya na ang Lanke clan ay natural na immune sa kabaliwan. Napansin niya na ang genetic na kaligtasang ito ay perpektong nagpapaliwanag kung bakit silang lahat ay ganap na hindi naapektuhan, at pabirong inamin na noong una ay naisip niyang mayroon lang silang napakatibay na pag-iisip. Pagkatapos ay malakas siyang tumutol sa kasalukuyang bilang ng squad, at ipinunto na ang dalawang taong grupo ay talagang kulang para sa isang mapanganib na infiltration. Ngunit bigla, buong tapang na ipinagmalaki ni Hulkus na silang dalawa ay magiging hindi matatalo kapag magkasama. Mahinahong itinama siya ni Theo, nilinaw na hindi sila pupuntang mag-isa, at humarap upang hilingin ang tulong ni Erica sa misyon. Sa una ay nabigla si Erica sa biglaang paanyaya. Sa pag-oobserba sa usapan, sumingit ang matangkad na si Bracken Lanke, at iminungkahi na magiging pinaka-estratehiko kung isasama nila ang pinakamalakas na mandirigma ng Lanke clan. Magalang na ipinahayag ni Theo ang kanyang pasasalamat sa alok ng pinuno ng clan, ngunit pabirong ipinunto ang malinaw na problema. Ang malaking pangangatawa ni Bracken ay ginagawa siyang ganap na hindi angkop para sa isang patagang operasyon. Kinikilala ang hindi maikakailang loika, isang napahiyang Bracken ang asiwa na sumang-ayon. Humarap, isang masigasig na Erica ang nagpakita ng maningning na ngiti at pumayag na sumama,
idinagdag na ginagawa niya ito dahil lang si Theo ang humiling. Sa opisyal na pagsali ni Erica sa grupo, inihayag ni Theo na natipon na nila ang lahat ng 4 na miyembro ng koponan at handa nang talakayin ang estratehiya. Isang nalilitong si Halkas ang mabilis na nagkwenta, nagtataka kung sino ang misteryosong ika-4 na tao. Kumpiyansang ibinunyag ni Theo ang huling idaragdag, at idineklara na siya ang kanilang pinakamalakas na miyembro, ang Black Iron Commander na si Thoril Ragnar. Lumipat ang eksena sa labas, sa kampong naiilawan ng kulay pulang dugo, habang magkatabing naglalakad sina Theo at Thoril. Mainit na ipinahayag ni Theo kung gaano kasarap sa pakiramdam na kasama niya ang kanyang nakatatandang kapatid na lumalaban sa kanyang tabi. Mapagkumbabang ibinalik ni Thoril ang pasasalamat, at inamin na wala siyang magagawa kung siya lang mag-isa. Kahit na matapos makuha ang isang mahalagang bagay, kinilala ni Thorkel ang napakagandang plano ni Theo dahil sa wakas ay nabigyan siya nito ng pagkakataon na sirain ang totem ng kabaliwan. Itinaas niya ang kanyang nakabaluti na kamay upang ipakita ang isang umiilaw na artifact, na kinilala ng isang system prompt bilang isang madness immunity totem. Ibinunyag ng system na ang artifact ay gumagana bilang isang bound item na nagbibigay ng ganap na kaligtasan sa kabaliwan sa pinakaunang nagdala nito at ang paggamit nito ay exclusive lamang para sa mga may taglay na mana. Sa pagtingin sa umiilaw na artifact, nagtanong si Theo upang kumpirmahin ang isang bali-balita. Tinanong kung talagang natanggap ni Thor ang mahalagang totem mula sa isang simpleng refugee. Matamang nakatingin sa bagay na hawak niya, kinumpirma ni Thoril na talagang totoo ang kwento. Habang sinusuri nila ang umiilaw na artifact, ibinunyag ni Thorkel ang hindi kapani-paniwalang kwento sa likod nito, at ipinaliwanag na talagang natanggap niya ito bilang simpleng gantimpala sa pagtulong sa isang matandang lalaki sa tabi ng ilog. Iniabot ito ng matanda, at casual itong tinawag na pampaswerte na napulot lang niya sa lupa, nang hindi kailanman napagtanto ang tunay na halaga nito. Nakapansin ng isang mahalagang detalye, matalinong ipinunto ni Theo na ang matanda ay malamang na isang karaniwang tao na ganap na walang mana. Kinumpirma ito ni Thoril, at napansin na ang makapangyarihang artifact ay nanatiling walang iba kundi isang ordinaryong totem hanggang sa tuluyan itong tumugon sa kanyang sariling mana. Lumipat muli ang eksena sa loob ng command tent kung saan kinakausap ng Black Dragon ang mga natipong nakatatanda upang tapusin ang estratehiya para sa pag-infiltrate. Kumpiyansa siyang sumang-ayon na ang isang espesyal na strike team na binubuo ng 2 elite na Lanky at ang Black Iron Commander ay tiyak na isang nakakatakot na puwersa na dapat katakutan. Gayunpaman, dumilim ang kanyang ekspresyon nang aminin niya na kahit ang napakalakas na grupong ito ay hindi pa rin sapat upang masiguro ang tagumpay laban sa Granada. Matatag na sumang-ayon si Julius sa madilim na pagtatayang ito, at ipinunto na sa digmaan, hindi lahat ay umaayon sa plano. Direkta niyang tinanong ang batang tagapagmana kung naghanda ba siya ng isang partikular na countermeasure sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Sinalubong ang tingin ng mga nakatatanda, tumanggaw si Theo, at kinilala na dahil ang kanilang pinakakalaban ay ang mismong nakakatakot na pinuno ng Troyvan clan, lubos niyang nauunawaan ang kanilang matinding pag-aalala. Upang matiyak ang kanilang ganap na tagumpay, direktang humarap si Theo kina Julius at sa Black Dragon, at buong tapang na inihayag na nais niyang hilingin ang direktang tulong nilang dalawa. Ang mapangahas na kahilingan ay nagpaiwan sa 2 bihasang veterano na nanlaki ang mga mata sa labis na pagkagulat. Kinalaunan, sa ilalim ng nakakapangilabot na liwanag ng pulang buwan, makikitang lumilipad ng mataas sa ibabaw ng larangan ng digmaan si Theo sakay ng kanyang tapat na dragon na si Umbra. Pagtingin sa ibaba sa malawak at pulang tanawin, nakahinga ng maluwag si Theo nang mapansin na mabuti na lang at wala ng ibang paggalaw ang kalaban na nangyayari sa ibaba. Kumpiyansa niyang tinapik ang kanyang sinasakyan, idinideklara na sa wakas ay mawawasak na nila ang kanilang mga kalaban ngayong gabi. Habang nagpakawala si Umbra ng matinis at sabik na sigaw bilang pagsang-ayon, humampas ang hangin kay Theo, na nag-udyok ng isang sandali ng malalim na pagninilay-nilay. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang kamanghamanghang paglalakbay, namamangha siya kung paanong ang isang tulad niya, na dating walang kwenta, at pinakawalang talentong miyembro ng mga Ragnar, ay nakayanang talunin si Action, umangat sa prestihiyosong ranggo ng isang tagapagmana, at ngayon ay nasa bingit na ng pagdadala ng kabuoang pagkawasak sa makapangyarihang Troyvan clan.
Nakatingin sa kuta ng kalaban, tahimik na kinilala ni Theo na bagaman ang napakatindi ng mga kaganapang ito, ay tiyak na nagsimula sa kanyang himalang pagbabalik sa nakaraan, ito ay lumago sa isang bagay na mas dakila kaysa sa inaakala niya. Habang nasa itaas, sakay sa kanyang dragon, sumagi sa isip nito ang mga mahahalagang tao sa kanya, na ang kanyang tagumpay ay ganap na dahil sa lahat ng lumalaban sa tabi niya. Pagtingin sa kanyang kamay na nakahawak sa kanyang sandata, kinilala niya na ang espadang kanyang hawak ay hindi lamang sa kanya. Puno ng malalim na pakiramdam ng responsibilidad, tahimik siyang nanumpa na susuklian ang kanilang walang sawang pagtitiwala. Nauunawaan niya na ang ganap na pagpabagsak sa Troyvan clan ay hindi ang katapusan ng kanyang paglalakbay, kundi isang bagong simula lamang. Sa pagkaunawa na oras na upang simulan ang pag-iisip kung ano ang susunod na gagawin, kasama ang kanyang pinatibay na paninindigan, tahimik siyang nangako sa sarili na hindi niya kayang gumawa ng kahit isang pagkakamali ngayong gabi. Lumipat ang eksena sa nakakapangilabot na kulay pulang kalangitan sa gabi habang nakatingin si Theo sa malawak na kaganapan ng digmaan, matinding desidido na ganap na lampasan ang mga nananatiling panghihinayang sa kanyang nakaraang buhay. Bigla, ang umalangaw na tunog ng tambuli ng digmaan ay bumasag sa tensyonadong katahimikan. Kinuha ang kanyang pwesto sa unahan, ang nakamaskarang Black Dragon, na opisyal na namumuno sa puwersang aatake sa silangang tarangkahan, ay humugot ng kanyang espada at sumigaw para sa lahat ng puwersa na agad na lumipat sa kanilang mga itinalagang pwesto. Ang natitirang bahagi ng makapangyarihang puwersa ng Ragnar ay kumilos, nang may nakakatakot na bilis upang palibutan ang kabisera ng kalaban. Sa katimugang tarangkahan, ang mabangis na Overlord Dragon ang nangunguna sa puwersang aatake, pinapatunog ang kanyang dila sa sabik na pag-asam sa paparating na labanan. Samantala, ang may makapal na baluting Demon Dragon ang kumuha ng utos sa mga puwersang aatake sa hilagang tarangkahan, nakatayong matangkad at matatag sa harap ng isang naglalakihang hukbo ng mga elit na kabalyero. Sa wakas, sa kanlurang tarangkahan, ang Ice Dragon at ang Elder Dragon ay nakatayong handa upang pamunuan ang kanilang mga tropa. Habang nakakagimbal na iniikot ng Ice Dragon sa hangin ang isang malaking karit na hinulma sa yelo habang opisyal na nagsisimula ang pinakamalaking pananakop. Nang walang babala, isang mapangwasak na pag-ulan ng mga naglalakihang espadang yelo ang marahas na bumagsak mula sa nagyayelong kalangitan. Dahil lubos na nabigla sa biglaang pag-atake, isang natatarantang sundalo ng Troyvan ang sumigaw sa labis na takot, binabalaan ang buong kampo na sumasalakay na ang mga Ragnar. Gayunpaman, habang mabilis na bumabagsak ang mga nakamamatay na espadang yelo patungo sa kampo ng kalaban, ang matangkad na Second Noble Servitor na si Sway ay mabangis na humakbang sa unahan, marahas na iwinawasiwas ang kanyang napakalaking martilyo. Nagpakawala siya ng nakakabulag at sumasabog na shockwave na marahas na dumurog sa mga paparating na ulan ng yelo. Naninindig ang taglay ang nakakatakot na kumpiyansa sa kanlurang tarangkahan, mabangis na inutusan ni Sway ang kanyang mga tauhan na huwag matakot. Buong pagmamalaki niyang idineklara na hanggat umiiral ang kabaliwan ng kanilang master, hinding-hindi makakatuntong ang puwersa ng Ragnar sa loob ng kanilang teritoryo. Matatag na nakatayo sa kanyang tabi, balot ng makapal na baluti at handa para sa pagpatay, ay ang mga nakakatakot na 5th at 10th Noble Servitor na sina 5th at Shen. Sa katimugang tarangkahan, malamig na tinutokso ng nakamaskarang 7th Noble Servitor na si Zebon ang sumusugod na puwersa ng Ragnar. Tinawag silang mga hanggal dahil hindi man lang nila namamalayan na pinili nila ang landas ng ganap na pagwasak sa sarili. Samantala, marahas na hinigpitan ng malaking 4th Noble Servitor na si Fear ang hawak sa kanyang naglalakihang sandata ng may uhaw sa dugong ngiti. Mabangis niyang itinuon ang kanyang paningin sa kanyang target, agresibong idinideklara ang kanyang sabik na intensyon na durugan ang Overlord Dragon, ang arroganteng gago na nang ahas na putulin ang kanilang kumikitang mga kalakalan. Panghuli, sa mahigpit na binabantayang hilagang tarangkahan, ang may pilak na buhok na si Ed Troyvan ay nakatayo sa nakakapangilabot na katahimikan, malamig na binubunot ang kanyang madilim na katana habang ang larangan ng digmaan ay sumasabog sa paligid niya. Dito ipinapakita ngayon sa atin ang mga lokasyon ng paggaganapan ng digmaan, na nahahati, sa hilaga, kanluran, silangan at timong na bahagi ng Troyvan. Bawat isa ay may nakatokang malalakas na mandirigma na maghaharap-harap. 9 Dragon laban sa mga 9 Servitor ng Troyvan,
hinukunan ang mabangis at uhaw sa dugong mga tingin ng magkakalabang commander na matinding nagtititigan sa isa't isa sa silangan, hilaga, timog, at kanlurang tarangkahan habang isang nakakabinging sigaw sa digmaan ang umaalingaw-ngaw sa madugong kalangitan sa gabi. Ang pinakamalaki at nayayanig sa mundong labanan ay opisyal na idineklara, Ragnar laban sa Troyban. Nagsisimula na ang digmaan. Habang ang malaking harapan na pag-atake ay nililihis ang atensyon ng puwersa ng kalaban sa mga tarangkahan, kumilos na ang special duty team para sa palihim na pagpasok. Lumipat ang eksena sa nakakapangilabot at mahigpit na pinatibay na mga pader na bato ng kabisera ng Troyban, naliligo sa nakakatakot na pulang liwanag ng usok ng kabaliwan. Patagang nakatayo sa paanan ng malaking pader ang 4 na miyembro ng elite squad. Sina Halkas Lanki, Erika Lanki, Thorkel Ragnar, at ang kanilang pinuno na si Theo Ragnar. Nakatingin sa itaas ng tila hindi matitibag na bato, lumingon si Erika kay Theo at tinanong kung paano eksaktong makakapasak ang mga ito. Ipinaalala niya rito na inaangkin nito na mayroon itong solidong plano, ngunit malinaw na wala siyang nakikitang anumang posibleng siwang na maaari nilang samantalahin. Bago pa makasagot si Theo, isang nakakakilabot at hindi pamilyar na boses ang biglang umalangaw mula sa mga anino, nakakapangilabot na nag-aanunsyo na hinihintay niya sila. Agad na nanigas ang squad, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat habang isang madilim at nakakatakot na figure ang humakbang palabas mula sa umiikot na usok. Ang misteryosong lalaki ay nakasuot ng madilim na suit at isang sombrero na ganap na nagtatago sa kanyang mukha. Nabigla sa bigla ang pananambang, isang maingat na tinig ang nag-utos na malaman kung sino ang estranghero. Unti-unting inangat ng figure ang kanyang ulo, inilantad ang matalim na mga mata, at direktang tinawag si Theo Ragnar sa kanyang pangalan. Naabot ng suspense ang rurok nito nang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang First Noble Servitor, si Ain Troyban. Matindi ang digmaang magaganap na ito, iyon ay dahil may kani-kanyang kalaban ang bawat isa sa kanila. Kaya lang ang isa sa nakakapangduda rito ay si Thorkel, para sa akin ay talagang kalaban na ang isang ito nang ma-encounter niya ang Mad Dragon, ano palagay ninyo? Kalaban ba talaga ang Mad Dragon, o traitor sa Troyban ang Mad Dragon? Ano ba talaga ang ginagawa ni Thorkel sa pangkat nila Theo ngayon? Abangan!